At nako, naloka ako dahil napaka-spokeswell person nito. Parang nawawala ang kanyang ningning dito sa competition. I'm back with isang rusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, my first top 20 hot picks dito sa Miss Universe. Yon. So, ay nako, oh my God, na-excite ako. Sino-sino ba mga nakapasok? Sino-sino ba ang wala? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po muna kamustahin kayong lahat na sana lahat kayo ay nasa mabuti at nasa maayos na kalagayan ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Thank you so much to subscribe my channel. At sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta dito sa channel ko, maraming salamat po sa inyong lahat. So yon, so guys, ito na. So ang dami kasi nagsasabi sa akin, Mama Sam, ano ba yung top 20 mo? Una, ang plano ko sana by grouping. Ay nako, nagkamali ako kay Miss Jamaica. Kaya guys, apologize talaga. But this time guys, sisiguraduhin kong hindi ako magkakamali. So yon, so ito yung mga napili kong top 20 na alam ko na palaban at matitindi ang kabugan dito sa Miss Universe. Ngayong taon na to talagang grabe, no? Ang daming magaling, ang hirap mamili kung sino bang ipapasok mo, kung sino bang ilalaglag mo. Kaya naman, namili ako ng top 20 list para sa akin first hot pick. So, sino-sino ang mga nakapasok? Yan ang tatalakayin natin. So, simulan na natin, guys. So, ako naniniwala ako na malakas ang laban ni Miss Vietnam pagdating sa competition ng Miss Universe. Alam ko ang Vietnam na sunod-sunod na rin ang pagkakapasok sa Miss Universe at alam na nila kung paano makipaglaro sa competition na to. At isa din sa mga nakikita ko ngayon na talagang inaabangan din ng lahat ang Miss Cambodia. Kakaiba ang performance na ginawa ni Miss Cambodia sa kanyang national pageant. At nako, naloka ako dahil napaka-spokeswell person nito ni Miss Cambodia. Sana lang talaga makalusot talaga ito sa finalist ng Miss Universe. Kasi iba pa rin talaga kapag kulang ka sa publicity. Medyo mahirap lumaban. Ayun yung nakikita kong kulang dito kay Miss Cambodia, yung kanyang publicity. But hindi rin magpapatalo ang kandidata ng Poland na masasabi ko, wow, ang ganda ni Miss Poland. Nakakaloka. So na-amaze ako sa kanya kasi isa rin ang Poland na nakikita ko ngayong taon na to na aariba ng gusto dahil nga ang lola ninyo ay pest na pest at brainy. So yon, sino ba ang nakapasok sa atin sa listahan natin from number 20 to number 16? So para sa number 20 spot si Dominican Republic, number 19 spot naman si Miss Australia, number 18 spot naman si Miss Poland, number 17 spot naman si Miss Cambodia, at number 16 spot naman para sa akin si Miss Vietnam. So yon, sila yung mga nakikita ko na talagang nakikipagbakbakan dito sa Miss Universe. But guys, para sa number 15 spot to 11 spot, ay nako, ang mga kandidatang napili natin dito ay masasabi ko naman lahat sila ay stunning. Lahat sila ay masasabi ko, wow, nakakaloka. So, isa na dito sa mga nakikita ko talaga sa competition na to si Miss Indonesia na talagang masasabi natin ang Indonesia ay hindi basta-basta magpapatalo sa competition ng Miss Universe. Kasi sa pagkasunod-sunod na rin ang pagkakapasok nila sa finalist ng Miss Universe. At this time siguro kaya na nilang patunayan para sa corona ng Miss Universe, di ba? Nagagandahan din ako sa beauty ni Miss Romania na masasabi ko, wow, fantastic, ang ganda ni Miss Romania. Kaya lang nagkaroon siya ng problema tong mga nakaraan. At nakikita ko medyo magre-reflect sa kanya yung problemang to sa competition ng Miss Universe. But guys, syempre tingnan pa rin natin kung ano ang kakayahan na makikita natin dito kay Miss Romania sa entablado ng Miss Universe. Syempre, bet na bet ko rin manalo ngayong taon na to si Miss Canada. Nakakaiba ang kanyang backstory. Winner talaga, masasabi ko na wow, Canada, this is it. Parang ngayon makikita ko na hindi ako magtataka kung si Canada ang makasungkit ng corona dahil sa galing ng kanyang backstory. So yon, sino ba ang nakalusot sa akin para sa listahan ng number 15 to 11 spot? So para sa number 15 spot, pasok sa listahan ko si Miss Chile. At pasok din para naman sa number 14 spot, pasok si Miss Indonesia. Number 13 spot si Miss Jamaica. Number 12 spot si Miss Romania. At number 11 spot si Miss Canada. So yon, so etong next batch, sa next batch naman, masasabi ko, nako, Latina ngayong taon na to, ay nako, grabe ang ingay nila, grabe ang palo nila dito sa
competition ng Miss Universe dahil kanya-kanyang paandar. Ang napansin ko lang, iisa yung itsura ng mga Latina ngayong taon na to, no? Kung napansin ninyo, but syempre Latinas is Latina, hindi magpapatalo. So yon. So nakikita ko isa sa mga pinakamaganda ngayong contestant dito sa Miss Universe. Ito nga ay si Miss Peru na pinag-uusapan ng gusto. Hindi rin magpapatalo ang beauty ni Miss Venezuela na talaga naman ngayon masasabi ko, nako, mukhang aariba na yata ang powerhouse. At hindi rin papatalo basta-basta sa competition na to ang ganda ni Miss Brazil. So yon. But sino ba ang nakapwesto sa number 10 to number 6 spot? So ito na. So para sa number 10 spot, pasok sa akin si Miss Venezuela. Number 11 spot naman si Miss Colombia. Number 8 spot naman si Miss Peru. Number 7 spot naman si South Africa. At syempre, number 6 spot si Miss Brazil. So yon, so sila-sila talaga yung masasabi ko na wow, nakakaloka. But guys, sino ba ang nakalagay sa number 5 to number 1 spot? Syempre, hindi magpapatalo yung mga contestant na to dahil nakikita ko yung lakas, nakikita ko yung kanilang phenomenal woman, nakikita ko kung gaano sila katindi sa competition na to. So yon, so isa sa mga pinag-uusapan ngayon ang beauty ni Miss Thailand na talaga naman ay nako, maaga pa lang pasabog na. Sabi ng ganon, mas maaga, mas mainam, di ba? So yon, kaya sunod-sunod talaga ang pasabog ni Miss Thailand dating dito sa social media dahil ang ginugol talaga ng Thailand ngayon ay corona para sa kanilang bansa. But syempre, hindi rin magpapatalo ang ganda ng India na masasabi ko naman na wow, grabe yung advocacy, grabe pinag-uusapan. But guys, napansin ko kay Miss India, unti-unti parang nawawala ang kanyang ningning dito sa competition ng Miss Universe. Ewan ko kung ako lang nakakapuna nun na. But guys, syempre, careful din ako dito kay Miss USA na masasabi ko na nako, nakakaloka. Baka mangabog ng gusto ito si Miss USA pagdating sa Coronation Night kasi sa kanilang national competition ay isa sa mga dark horse na masasabi itong si Miss USA. But ang Mexico na sinasabi nila, nako, nakakatakot si Miss Mexico dahil sa kanyang ginawang performance dito sa Miss World 2017. But guys, I don't think so na nakakatakot si Miss Mexico. But true, anytime pwede Miss Mexico ang manalo ngayong taon na to. But sino ba ang nakapwesto sa number 5 spot? At sino ba ang nakakuha ng number 1 spot para sa listahan ko? So simulan na natin guys. Para sa number 5 spot, nakapasok sa akin si Miss Thailand. Number 4 spot naman itong si Miss Mexico. Number 3 spot naman sa akin si Miss India. Number 2 spot naman sa akin si Miss Philippines. At number 1 spot ko nga ay si Miss USA. So yon. So let's see. Tignan natin. Marami pang pagbabago, marami pang magaganap. Maaga pa para magdesisyon kung sino ba talaga ang top contender. But guys, this is my first top 20 hot picks dito sa Miss Universe. Anong say ninyo? Kayo ba? Anong opinion ninyo dito sa mga nasabi kong kandidata? Meron ba kayong sariling hot picks? So please comment below para naman at least malaman naman natin kung ano naman ang inyong opinion para dito sa pinag-uusapan natin. O, di ba? So, yon, oh my God, I'm so excited. Talagang malalaman natin yan sa preliminary competition ng Miss Universe kung sino ba ang in at kung sino ba ang out sa competition ng Miss Universe. So, yon. So, maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, iniimbitahan ko po kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. At saka gusto ko po mag-shoutout sa ilan natin mga kaibigan. Shoutout po kay Cheryl Corona. Hello, Ate Cheryl. Ando dyan din si Rosemary de los Santos ng Taiwan. So yon, maraming salamat sa iyo. At shoutout kay sa pamilya niya na taga Mindanao. Namo Katkat family, Bajuyo family, and Reyes family na mula kay Rosemary de los Santos. So yon, maraming salamat po. At shoutout din kay J.R. Jacinto. Ando dyan din si Martin Luis, Kusina ni Bing PH,
at aguroy-aguroy. So yon, maraming salamat sa pagtutok nyo sa channel ko. Salamat din sa aking best friend na si Rona LB na laging nanonood sa akin, at ang aking twin sister na si Kaylin Yang, at ang aking Mama Jem na laging nanonood dito sa channel ko. Sa inyong lahat, maraming salamat at God bless you all. Sabi ko nga, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa Kanya. So yon, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam!